Ang baryo ng San Rafael, isang payapang lugar sa probinsya pero kilala sa alamat at kababalaghan. Dito'y namuhay at namatay si Mang Igme, isang matandang ermitanyo na hindi halos nakikipag-usap sa tao. Wala siyang asawa, anak o malapit na kaibigan. Ang tanging kamag-anak niya ay ang pamangkin niyang si Kaloy na taga Maynila at ngayon lang ulit nakabisita sa baryo. Nang mamatay si Mang Igme sa hindi malamang dahilan, ginanap ang lamay sa lumang kapilya ng baryo. Luma ang istruktura, kahoy na may bitak-bitak, lumang altar, at mga kandilang laging nauupos kahit bagong sindi. Sa unang gabi ng lamay, maraming tao. Gaya ng nakasanayan, may tsismisan, may kain, at may halakhakan pa nga ng ilan. Grabe talaga yung si Mang Igme, no? Sabi ni Aling Rosa. Nakita raw niya yon na may kinakausap na hindi naman nakikita. Bulong ni Aling Leti habang nakikipagkabe kay Aling Bilen. Baka mga espiritu yun. O diba may albularyo sa kabilang baryo na tumangging gamutin siya kasi daw may nakadikit na masama. Huwag kayong masyadong maingay. Baka marinig tayo. Sabat ni Mang Rudy, sabay sudlap sa kabaong. Nakanganga si Mang Igme sa kabaong. Hindi kinuhanan ng makeup o kahit kaunting ayos para siyang mulat sa kanyang pagkamatay. Bisperas ng ika-4 na gabi. Kukunti na lang ang tao. Bandang 2:00 ng madaling araw. Iilan na lang ang gising niya. Nasa sulok si Kaloy, pagod at nilalamig. Nakatulog na halos lahat at ang mga kandila ay nauupos isa-isa. Napansin niyang unti-unting namamatay ang ilaw ng fluorescent sa kisame. 1, 2, hanggang sa madilim na halos ang buong kapilya. Ang natira na lang ay ang kumikislap-kislap na kandila sa tabi ng kabaong. Tapos may narinig siyang mahihinang yabag. Parang papalapit, parang mabigat, parang may humahakbang ng nakapaas sa kahoy. Kaloy, tawag ni Aling Lete na medyo nalimpungatan. May tao ba sa labas? Parang may narinig ako. Wala po, tita. Baka pusa lang. O hangin lang yun. Napatingin siya sa kabaong. May gumalaw. Dahan-dahan niyang nilapitan para silipin kung baka nahulog ang rosaryo. Ngunit pagkasilip niya, nanlaki ang mata niya. Nakapikit na ang bangkay ni Mang Igme. Pero alam ni Kaloy, buong gabi, nakadilat ito. Umalik siya sa kanyang kinauupuan. Pilit pinapakalma ang sarili. Tapos sa likod niya, may narinig siyang boses na pabulong. Bakit mo ako iniwan, Kaloy? Napalingon siya. Wala naman. Tapos narinig na rin ng iba. Anong sinabi mo, Kaloy? Tanong ni Mang Rudy na biglang napatayo. Hindi ako yun. Wala akong sinabi. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya ng malakas. Walang hangin pero lumipad ang mga kandila sa altar. May isang malamig na ihip na dumaan at sabay-sabay nilang naamoy ang mabahong sigaw ng bulok na laman. Diyos ko po, sigaw ni Aling Leti. Isara ang kabaong. Pagharap nila, nakaupo na si Mang Igme sa loob ng kanyang kabaong. Nakangiti, nakadila, nakatingin kay Kaloy. Tumili si Aling Bilen at nawala ng malay. Lumapit si Kaloy, parang wala sa sarili. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makatakbo. Parang hinihila siya ng lamig at hangin papalapit. Kaloy, huwag, sigaw ni Mang Rudy. Pero huli na, sa isang iglap, hinila si Kaloy papasok sa kabaong. Lahat ay napasigaw. Biglang nagsara mag-isa ang takip ng kabaong at nagsindi ng kusa ang mga kandila. Tahimik, walang kumikibo, wala ring makalapit. Kinabukasan, dumating ang mga pulis at kapitan. Nang buksan ng kabaong, nandoon si Kaloy. Yakap-yakap ang bangkay ni Mang Igme. Parehong nakadilat, parehong walang buhay. Mula noon, naging kakaiba na ang kapilya. Tuwing may lamay, may nagsasabing naririnig nila ang yabag sa kahoy, ang bulong mula sa likod. At minsan, nakikita nila si Mang Igme, nakaupo sa isang sulok, nakangiti at nanonood. Sabi ng matatanda, huwag daw iiwanang mag-isa ang kabaong at huwag tititig ng matagal sa bangkay.